Isipin natin ang taong 2023 sa isang pamilihang bayan sa gitnang Colombia kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang gulay at prutas. Ang mga kamatis na may diametrong higit 10 metro ay nakasalansan na parang maliliit na bundok. Ang mga malalaking pipino na kulay luntian ay mayroon pang kumikinang nahamog ng umaga. Ang mga tindera ay nagpapatanggap ng bayad sa pamamagitan ng mobile phone. At sa likod nila, isang bata na may dalang backpack ay nagbabasa ng malakas ng mga aralin sa Espanyol. Napakahirap isipin ang kasaganaan na ito. Dahil kalahating siglo pa lamang ang nakalipas, ang lugar na ito ay isang hukay ng taggutom. Ang mga magsasaka rito ay kailangang magpuslit papuntang karatig bansa para makakuha ng isang kainan. Ang ani ng 1 hektarya ng palayan ay hindi sapat para pakainin ang isang bata. Ang pagbabagong anyo ng maliit na bansang Latin America na ito, mula sa krisis ng taggutom tungo sa isang middle to high income na bansa ay nagtatago ng isang fundamental na prinsipyo para sa paghubog ng kapalaran. At ang lahat ay nagsimula sa ilang buto at isang pusong puno ng intensiyon na dinala sa bansa ng mga ordinaryong Pilipino. Ang tunay na tulong na nag-uugat at tumatagal ay hindi kailanman panandali ang paghila sa biglaang pangangailangan, kundi isang pangmatagalang pag-abot upang ituro ang kasanayan sa pangingisda. Noong 1972, ang Colombia ay lubog sa putik ng krisis sa pagkain. Ang ulat ng United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, noong taong iyon ay nagpahiwatig na 60% ng mga rural na residente sa bansa ay nahaharap sa gutom. Ang ani ng palay sa gitnang Cordillera ay karaniwang 180 hanggang 190 kilo lamang bawat ektarya. Samantalang ang Pilipinas noong panahong iyon ay matatag na ang ani ng palay na umaabot na sa mahigit 600 kilo bawat ektarya. Noong taong iyon, si Inhinyero Enrique Enzo Dizon, 38 taong gulang at pinuno ng Philippine Agricultural Technical Mission, ay namuno sa 8 kasamahan. Nagdala sila ng 50 kilo ng pinabuting binhi at 2 malaking gabay aklat sa agrikultura at tumapak sa payapang lupang ito. Sa Barangay Magallanes, malapit sa Bogota, agad silang nakaranas ng matinding pagsubok. Tiningnan sila ng mga taga-baryo bilang mga dayuhang manloloko. Si Alkalde Alejandro, ang pinuno ng nayon, ay tuwirang nagsabi, "Ang aming mga ninuno ay umaasa sa kalikasan sa loob ng maraming henerasyon. Hindi namin kailangan ng mga dayuhan para maging maingay." Mayroon pang mga kabataan na, hating gabi, ay ibinuhos ang mga dalang binhi sa isang maputik na hukay sa labas ng nayon. Sa harap ng ganitong pagtanggi, hindi nag-away si Inhinyero Enzo. Sa halip, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Lumipat siya sa nayon at nakisama sa mga taga-baryo sa pagkain at pamumuhay. Nanirahan sila sa isang bakanteng barong-barong na gawa sa yero, na may tumutulong bubong na inayos nila gamit ang plastik. Ang sahig ay nilatagan nila ng tuyong dayami dahil sa halumigmig. Ang tubig sa ilog na ginagamit ng mga lokal ay malabnaw na putik at kapag pinakuluan, may naiiwang dumi. Si Senior Mirna Santos, ang pinakabata sa pangkat, ay nasuka ng unang tikman ito. Ngunit si Inhinyero Enzo ang unang uminom, tumawa at nagsabing, "Kapag nasanay, kasing tamis lang ito ng tubig sa atin." Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bitbit na ni Inhinyero Enzo ang kanyang asarol at pumunta sa bukid. Hindi siya nag-uutos, kundi tumutulong sa mga taga-baryo sa paglilinis ng damo at pagtatanim ng seedling. Habang nagtatrabaho, gumagamit siya ng kanyang bagong aral na Espanyol na may kasamang senyas ng kamay. Palagi siyang may dalang 2 maliit na notebook sa bulsa. Ang isa ay nagtatala ng impormasyon tungkol sa lokal na klima at lupa, at ang isa naman ay nagtatala ng mga suliranin at tanong ng mga taga-baryo, bakit nalalanta ang mga seedling? Bakit hindi gumagana ang pataba? Palaging kulang ang pataba. Bawat tala ay may pangalan at address ng nagtanong. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang di inaasahang malakas na ulan. Noong Mayo 1973, 3 araw sunod-sunod na binaha ang Magallanes. Maraming ektarya ng palay na tanim ng mga taga-baryo ang natumba at nakikita nilang mawawasak ang lahat. Marami ang umiyak habang nakaupo sa tabi ng bukid. Pinamunuan ni Inhinyero Enzo ang kanyang pangkat, sinalubong ang ulan at pumasok sa palayan. Gumamit sila ng kawayan at tali para magtayo ng simpleng suporta at inayos ang mga nakatumbang seedling.
Magdamag din silang naghanda ng timpla ng lime at abo mula sa kahoy upang ikalat sa bukid para maiwasan ang sakit. Bagamat nabawasan pa rin ang ani ng mga taga-baryo, ang iilang ektarya na nasagip ng pangkat ni Inhinyero Enzo ay may mas kaunting pinsala kumpara sa iba. Ang pangyayaring ito ay nagpalambot sa pananaw ng mga taga-baryo sa kanya. Si Alkalde Alejandro ay nagkusang loob na nagbigay ng pinakamahirap na lupang disyerto sa nayon na puno ng bato at mababaw ang lupa para maging demonstration farm. Sabi niya, "Kung mapapaniwala mo ang lupang ito na magbunga, maniniwala kami sa iyo." Gumugol sina Inhinyero Enzo ng kalahating buwan sa paglilinis ng mga bato. Pagkatapos ay tinuruan nila ang mga taga-baryo na mag-ipon ng dumi ng hayop at ipot ng manok at rice husks para gumawa ng compost upang mapabuti ang lupa. Sa isang hapon, sa gitna ng 35-degree na init, siya ay nagrolyo ng kanyang pantalon at nakatayo sa putik. Personal niyang ipinakita ang sikreto ng pagbababad at pagpapausbong ng binhi. Sabi niya, "Ang binhi ay dapat piliing mabilog. Ibabad sa 32 degree na maligamgam na tubig sa loob ng 48 oras at palitan ang tubig araw-araw. Sa ganitong paraan, ang germination rate ay aabot sa 90%. Gumamit siya ng tali para markahan ang mga parisukat sa bukid at nagtanim ng isang seedling bawat 20 sentimetro ang pagitan upang maging malakas ang tanim, sapat ang hangin at sikat ng araw. Minsan, dahil sa matagal na pagtatrabaho sa ilalim ng matinding araw, siya ay nahimatay dahil sa heat stroke. Nang magising, ang una niyang tanong ay kung nalalanta ba ang mga tanim sa bukid. Naantig ang mga taga-baryo sa kanyang tiyaga. Mayroon nang nagkusa na tumulong sa demonstration farm at sumunod sa kanyang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga pananim. Pagkalipas ng 3 buwan, ang mga palay sa demonstration farm ay kulay luntian, kalahating talampakan ang taas kaysa sa tanim ng mga taga-baryo, makapal at makintab ang dahon at mas malaki ang uhay. Noong panahon ng anihan noong 1975, ang ani ng palay sa demonstration farm ay umabot sa 523 kilo bawat ektarya. Ang tagumpay na ito ay nagpasigla sa buong nayon. Si Alkalde Alejandro, hawak ang ginintuang uhay, ay hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Agad niyang ipinagawa sa kanyang anak si Inhinyero Enzo na maging kanyang guro. Ginamit ni Inhinyero Enzo ang pagkakataon para magtatag ng klase sa kasanayan sa agrikultura sa nayon. Bawat Lunes at Huwebes ng gabi, ang yero na barong-barong ay punong-puno ng mga taga-baryo na gustong makinig. Isinalin niya ang agricultural guide sa lokal na dialekto. Gumamit ng mga larawan para ipaliwanag ang pagkontrol sa sakit at peste. Nag-eksperimento rin sila para ikumpara ang organic at chemical na pataba at nagpakita ng simpleng paggawa ng kanal para sa irigasyon. Maliban sa palay, nagdala rin ang pangkat ng mga binhi ng mais, kamatis at pipino na angkop sa klima ng lugar. Si Sr. Mirna Santos ay nag-espesyalisa sa pagpapalaganap ng mga pananim na pang-ekonomiya. Napansin niya ang husay ng mga kababaihan sa nayon kaya tinuruan niya silang gawing jam ang sobrang kamatis at gawing pickles ang pipino para pahabain ang shelf life. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng matatag na kita kahit hindi panahon ng ani. Si Ana, isang taga-baryo, ay natutong gumawa ng tomato paste. Sa unang taon, ang kinita niya sa pagbebenta ng paste ay katumbas ng kalahati ng kanyang dating taunang sahod. Ginamit niya ang pera para bilhan ng bagong bag ang kanyang anak at papasukin ito sa paaralan. Nakipag-ugnayan din si Inhinyero Enzo sa mga mamimili ng produktong Pilipino para tulungan ang mga taga-baryo na magkaroon ng sales channel, kaya ang kanilang mga gulay at prutas ay naibenta sa malaking pamilihan sa Bogota at mas mataas ng 30% ang presyo kaysa sa pamilihang nayon. Sa loob ng 10 taon, 17 ganong agricultural station ang naitatag sa Colombia. Ang mga Pilipinong eksperto ay nagdala ng 23 uri ng dekalidad na binhi at nagsanay ng libu-libong lokal na magsasaka. Batay sa mga tala, mula 1972 hanggang 1985, ang ani ng palay sa Colombia ay tumaas mula 186 kilo bawat ektarya patungong mahigit 500 kilo. Ang ani ng mais ay tumaas mula 200 kilo patungong 650 kilo at ang ani ng kamatis ay tumaas mula 800 kilo patungong 2,800 kilo. Ang kabuuang ani ng pananim ay lumaki ng 320%.
ang per capita na food availability ay tumaas mula 210 kilo patungong 580 kilo na lubusang nakaalis sa kakulangan sa pagkain. Si Mario, isang magsasaka sa Barangay Magallanes, ay dating kailangang magpuslit papuntang Panama para magtrabaho taon-taon. Matapos matutunan ang bagong pamamaraan ng pagsasaka, nagtanim siya ng 5 ektarya ng palay at 3 ektarya ng gulay. Ang taunang kita niya ay 5 beses na mas mataas kaysa dati. Hindi lang siya nakapagpatayo ng bahay na may bubong na tisa, kundi nakabili pa ng traktor. Madalas niyang sinasabi sa kanyang mga anak, ang itinuro ni Sir Enzo ay hindi lamang tungkol sa bukid, kundi ang prinsipyo ng pag-asa sa sarili gamit ang sariling mga kamay. Noong 1982, itinatag ni Inhinyero Enzo ang unang agricultural cooperative sa Colombia, sa nayon ng Magallanes. Pinapayagan nito ang mga taga-baryo na magkaisa sa pagbili ng binhi at pataba at magkaisa sa pagbebenta ng produkto, kaya bumaba ang gastos at tumaas ang kita. Sa unang taon ng kooperatiba, ang average na kita ng mga taga-baryo ay tumaas ng 25%. Pinasimulan din niya ang pagtatatag ng seed bank para mangolekta at mapabuti ang mga lokal na uri ng binhi, mapanatili ang katangian ng lokal na uri at mapataas ang ani. Nang magretiro si Inhinyero Enzo at umuwi sa Pilipinas noong 1992, ang ani ng palay sa Magallanes ay matatag na sa mahigit 600 kilo bawat ektarya. Ang pangunahing daan sa nayon ay sementado at may mga bagong bahay na 2-story sa gilid ng kalsada. Sa araw ng pag-alis, ang buong nayon ay naroroon. Ang mga bata ay may dalang mga larawan na gawa nila. Ang mga matatanda ay pinuno ang bagahe niya ng pinakamataas na kalidad na coffee beans at pinakasariwang prutas. Mahigpit na hinawakan ni Alkalde Alejandro ang kanyang kamay. Hindi ka dayuhan, pamilya ka namin. Isinulat ni Inhinyero Enzo sa kanyang talaarawan. Ang tunay na tulong ay ang hayaang matuto ang mga lokal na lumikha ng halaga gamit ang sarili nilang lakas. Kapag nakatayo na sila ng tuwid, ang tulong na ito ay tunay na nag-ugat. Sa cross-border interaction, ang taos-pusong emosyonal na pamumuhunan ay kadalasang mas makapangyarihan kaysa sa pera. Noong Marso 1982, nang dumating si Dra. Clara Reyes, 35 taong gulang at miyembro ng Philippine Medical Aid Team sa Colombia, ang kanyang nakita ay nagpabigat sa loob ng doktora na may 10 taong karanasan sa klinika. Ayon sa datos ng Colombian Ministry of Health noong taong iyon, mayroon lamang 1.2 doktor bawat 100,000 katao sa mga rural na lugar. 80% ng mga klinik ay kulang sa mga pangunahing kagamitan sa sterilization. Ang fatality rate ng childhood pneumonia at chronic diarrhea ay umabot sa 23%. Sa malalayong kabundukan sa timog, ang bilang na ito ay tumaas pa sa 35%. Si Dra. Reyes ay itinalaga sa La Union, isang nayon sa probinsya ng San Carlos. Ang klinik dito ay isang lumang kahoy na bahay, may tumutulong bubong at puno ng lamat ang dingding. Sa loob, mayroon lamang isang folding bed na umuuga, isang stethoscope na ginamit na ng mahigit 10 taon at ilang expired na painkillers. Sa una niyang consultation, nakita niya ang isang batang lalaki na nagkaka-seizure. Umiiyak ang nanay. Kalahating araw na siyang nagkaka-seizure. Sabi ng local healer, wala na raw pag-asa. Base sa karanasan, tinukoy ni Dra. Reyes na ito ay high fever seizure, ngunit wala man lang thermometer sa klinik. Kailangan niyang gamitin ang sarili niyang noo para sukatin ang init ng bata at gumamit ng first aid na gamot na dala niya para pababain ang lagnat. Nagpuyat siya buong gabi bago tuluyang naibalik ang bata mula sa bingit ng kamatayan. Sa harap ng mga pagsubok na ito, hindi naghintay ng tulong si Dra. Reyes at ang kanyang pangkat. Agad silang kumilos. Inayos nila ang mga gamot at kagamitan na dala nila. Gumamit ng tabla para paghiwalayin ang dispensary at observation area. Inayos nila ang bubong gamit ang plastic sheet at nilinis ang dingding gamit ang lime wash para mag-disinfect. Upang makuha ang tiwala ng mga taga-baryo, nagdesisyon si Dra. Reyes na makisama sa kanila. Lumipat siya sa isang bakanting bahay ng isang matandang babae sa nayon. Walang gripo, kaya nakisabay siya sa mga taga-baryo na sumalok ng tubig sa ilog. Walang kuryente, kaya gumamit siya ng kerosene lamp sa gabi para magsulat ng medical notes. Araw-araw, bago mag-umaga, bitbit na niya ang kanyang medicine kit at lumabas para maglibot sa nayon.
Ang La Union ay sumasaklaw sa 6 na maliliit na settlement. Ang pinakamalayo ay kailangang lakarin ng 8 kilometro sa bundok, round trip. Noong tag-ulan, maputik at madulas ang daan. Hindi mabilang kung ilang beses siyang nadulas at ang kanyang pantalon ay laging may putik. Noong tag-ulan ng 1985, isang biglaang pagbaha ang nagdulot ng landslide. Si Mateo, isang 3 taong gulang na lalaki sa nayon, ay nagkaroon ng matinding pneumonia, nahihirapang huminga at asul na ang labi. Ang kanyang mga magulang, yakap siya, ay tumakbo ng 12 kilometro sa bundok. Nang dumating sa klinik, ang temperatura ng bata ay umabot na sa 42 degrees at humina ang pulso. Ang klinik ay bahagyang nasira ng baha at ang kaisa-isang simpleng oxygen equipment ay sira. Agad na nagdesisyon si Dra. Reyes na gumamit ng artificial respiration para bigyan ng oxygen ang bata. Samantala, pinagawa niya ang nurse na gumamit ng pinakuluang tubig para gawing physical cooling sa bata. Sa sumunod na 2 araw at 2 gabi, halos hindi siya natulog. Sinusukat niya ang temperatura bawat oras at nagpapainom ng gamot. Pinalo niya ng marahan ang likod ng bata para mailabas ang phlegm. Kapag nakakasandal na sa gilid ng kama, doon lang siya nakakahinga ng maluwag. 3 beses na huminto sa paghinga ang bata, ngunit gamit ang kanyang kasanayan at kalooban, na ibalik niya ito sa buhay. Nang tuluyang bumaba ang lagnat ni Mateo at idilat ang mata, niyakap ng kanyang ina si Dra. Reyes at umiyak. Ang buong nayon ay dumating para magpasalamat. Nagdala ng kanilang mga itlog at cornbread sa klinik. Ang pangyayaring ito ay nagpatanto kay Dra. Reyes na hindi sapat ang paggamot lamang. Ang pagpapalaganap ng sanitation at pangmatagalang pagsasanay sa mga lokal na health worker ang pangmatagalang solusyon. Nagtatag siya ng mga klase sa kalusugan sa isang bakanteng lote sa nayon. Bawat Miyerkules ng hapon, gumamit siya ng mga larawan at demonstrasyon para ituro sa mga taga-baryo ang pangunahing sanitary habits ng paghuhugas ng kamay, pagpapakulo ng tubig at paghihiwalay ng basura. Upang madaling matandaan, humingi siya ng tulong sa mga matatanda sa nayon para isalin ito sa lokal na dialekto at gawing mga kanta ang impormasyon sa kalusugan. Tungkol sa problema ng postpartum infection sa mga kababaihan, nagdaos siya ng espesyal na klase sa kalusugan ng kababaihan. Tinuruan niya silang gumawa ng sariling disinfectant cotton at matutunan ang postpartum care. Si Mirna Santos ay nakaisip ng paraan para gamitin ang lokal na healing herbs para pakuluan at gawing disinfectant na lubhang nakabawas sa infection rate. Sinimulan din ng medical team ang local health worker training program. Nagbukas sila ng klase sa pag-aaral ng kalusugan sa La Union at 12 pang klinik at kumuha ng mga kabataan na may pangunahing kaalaman sa pagsusulat at pagbabasa. Si Dra. Reyes mismo ang nagturo mula sa pagsukat ng temperatura, paggamot sa sugat, hanggang sa diagnosis at first aid ng mga karaniwang sakit. Upang magkaroon ng actual experience ang mga trainee, sinama niya sila sa paglilibot sa nayon. Kapag may patient record, ipinapaliwanag niya ito sa lugar. Naalala ni Carlos, isang trainee, na minsan, bumisita sila sa isang matandang lalaki na sumasakit ang tiyan. Pinahintulutan siya ni Dra. Reyes na mag-diagnose muna. Nagkamali siya at inakala na ordinary stomach ache lang. Hindi nagalit si Dra. Reyes, kundi matiyagang tinuruan siyang i-pressure ang acupoint at tingnan ang kulay ng dila. Nagpa-extra test pa siya at sa huli, nakumpirma na gallbladder infection ito at agad siyang isinugod sa malaking ospital, sabi ni Dra. Reyes, bawat desisyon ng doktor ay nakaaapekto sa buhay ng pasyente kaya hindi dapat pabayaan. Si Carlos ay naging doctor's assistant sa La Union na pumalit kay Dra. Reyes. Para palakasin ang professionalism ng mga lokal na health worker, masigasig na nakipag-ugnayan ang pangkat sa mga ospital sa Pilipinas at pumili ng mga mahuhusay na trainee para mag-aral pa. Noong 1988, ang unang 3 trainee ay umuwi matapos mag-aral sa Pilipinas at sila ay naging backbone ng mga klinik. Ang mga istatistika ay nagpapakita na ang ambag ng Philippine Medical Team sa Colombia ay may mababang financial investment, ngunit ang intangible investment pagbabahagi ng kasanayan, emosyonal na suporta, ay umabot sa 68%. Ngunit ang mga pamumuhunang ito ang nagpabago sa kapaligiran ng kalusugan. Pagsapit ng 1995, ang child mortality rate sa San Carlos
kung saan naroon ang La Union, ay bumaba mula 23% patungong 3.1%. Ang average life expectancy ay tumaas mula 12 noong 1972 patungong 68. Bawat nayon ay may klinik na kayang gamutin ang mga karaniwang sakit. Nanatili si Dra. Reyes sa Colombia sa loob ng 20 taon. Hindi lang siya gumamot ng maraming pasyente, kundi nakisama na rin siya sa buhay ng mga lokal. Natuto siyang sumayaw ng lokal na traditional dance at kumanta ng mga awiting bayan sa Espanyol. Inaanyayahan siya ng mga taga-baryo sa kasalan at kaarawan ng mga bata. Noong 1998, dahil sa matagal na pagtatrabaho, nagkaroon siya ng matinding arthritis at kinailangang umuwi sa Pilipinas para magpagamot. Sa araw ng pag-alis, ang buong nayon ay naroroon para maghatid. Si Mateo, na iniligtas niya, ay may dalang bulaklak kasama ang kanyang mga anak. Nagdala sila ng mga signboard na may nakasulat, "Mahal ka namin, Mama Clara." Umiyak sila at sumigaw na bumalik siya. Isinulat ni Dra. Reyes sa kanyang tala-arawan, "Hindi ko kailanman itinuring ang sarili ko bilang isang aid provider. Ako at ang mga taga-baryo rito ay magkakamag-anak. Ang pagtitiwala ay mas mahalaga kaysa sa gamot dahil nagpapainit ito ng puso." Nang suriin ng World Health Organization ang sistema ng kalusugan ng Colombia, binanggit nila ang papel ng Philippine Medical Team na tinatawag ang deep-rooted, sincere companionship na modelong ehemplo para sa pagpapabuti ng kalusugan sa mga bansang umuunlad. Ang pagbabago ng Colombia ay hindi isang one-way street, kundi resulta ng Pilipinas at mga lokal na residente na nagtutulungan at nagpapayaman sa isa't isa. Noong 1991, dumating ang Philippine Education Aid Team sa kabundukan sa Timog Colombia na may planong magtayo ng unang formal na rural school. Naalala ni Gnang, Sofia Luna, ang pinuno ng pangkat na sa unang pulong sa nayon, nagkaroon sila ng sagabal. Iginigiit ng mga taga-baryo na ang lokasyon ng paaralan ay hindi dapat makasagi sa lugar ng kanilang sacred ancient tree. Ito ang kanilang espiritual na sanctuary. Bagamat ang orihinal na plano ay sa patag na lupa sa paligid ng mga puno ang pinakaangkop, hindi nagdalawang isip si Gnang. Luna, agad siyang nag-utos na muling sukatin ang lupa. Dinala niya ang architect sa bawat sulok ng nayon at sa huli ay pinili ang isang sloping area sa silangan. Bagamat mas maraming pagsisikap ang kailangan para patagin ito, sinabi niya sa kanyang pangkat, ang paggalang sa lokal na kultura at paniniwala ang simula ng pakikipagtulungan. Ang proseso ng pagtatayo ay puno ng pagsubok. Ang slope ay nangangailangan ng maraming earthwork at dahil walang mabigat na makinarya, umasa lang sila sa lakas ng tao sa paghuhukay. Ikinagulat ni Gnang, Luna na nagkaisa ang mga taga-baryo. Ang mga lalaki ay nagbitiw sa pagsasaka, may dalang asarol at pickaxe, at nagtrabaho sa site mula umaga hanggang gabi. Ang mga babae ay nagluto ng pagkain at nagdala ng balde ng tubig sa site araw-araw para pawiin ang uhaw ng mga manggagawa. Ang mga matatanda sa nayon ay nagbabantay sa mga kagamitan at nagpapaalala sa lahat tungkol sa kaligtasan. Si Lolo Luis, na mahigit 70 taong gulang, ay dumadalo araw-araw para magbuhat ng maliliit na bato. Sabi niya, ang mahalaga ay ang magkaroon ng pag-aaral ang mga bata. Gagawin ko ang lahat para mapabilis ang pagtatayo ng paaralan. Para makatipid, ang mga taga-baryo ay nag-ambag ng sarili nilang pera para bumili ng kahoy at ladrilyo. Ang ilan ay nagdala pa nga ng mga materyales na gagamitin sana sa kanilang sariling bahay. Ang disenyo ng paaralan ay pinagsama ang ideya ng dalawang panig. Nagdala ang Philippine architect ng earthquake-resistant steel at concrete design para matiyak na ang paaralan ay makayanan ang mga lokal na lindol. Iminungkahi ng mga taga-baryo na gawing mas malaki ang mga bintana ng silid-aralan para maging maliwanag at mahangin. Iminungkahi ni Gnang, Luna, gamit ang karanasan ng Pilipinas na magtayo ng activity room, gusto ng mga taga-baryo na magtayo ng maliit na playground sa tabi ng paaralan para sa mga bata. Ang huling plano ay pinag-usapan ng lahat na pinagsama ang professional consideration at lokal na pangangailangan. Noong Setyembre 1992, formal na binuksan ang paaralan na tinawag na Escuela de Amistad, paaralan ng pagkakaibigan. Ang mga bata ay pumasok sa maliwanag na silid-aralan at umupo sa mga upuan na gawa sa kahoy at ang ngiti sa kanilang mukha ay napakaliwanag. Ngunit ang hamon sa edukasyon
ay hindi lamang ang pagtatayo ng paaralan. Noong panahong iyon, mas malalim ang paniniwala sa rural na Colombia na ang mga babae ay hindi dapat mag-aral. Maraming pamilya ang nag-iisip na mag-aasawa lang ang mga babae, kaya sayang lang ang pag-aaral. Nang magbukas ang klase, 12 lang ang estudyante at 3 lang ang babae. Napansin ni Gnang. Luna ang isang batang babae na nagngangalang Isabela na napakatalino. Araw-araw pagkatapos ng klase, nakaupo siya sa labas ng bakod ng paaralan at palihim na nakikinig sa lecture sa loob ng silid-aralan. Matapos magtanong, nalaman ni Gnang, Luna, na mahigpit na ayaw ng tatay ni Isabela, si Rafael, na pumasok siya sa paaralan. Iniisip nito na dapat nasa bahay ang babae at tumutulong sa mga gawaing bahay. Nagdesisyon si Gnang, Luna na personal na kausapin si Rafael. Sa unang pagbisita, hindi siya pinapasok ni Rafael sa bahay. Sa pangalawang pagbisita, pinapasok siya, ngunit hindi ito nagsasalita. Sa pangatlong pagbisita, nagdala si Gnang, Luna ng sarili niyang gawang Philippine kakanin, bibingka, at umupo sa isang maliit na bangko sa bahay ni Rafael. Nagkwentuhan sila ng matagal. Nagbahagi siya ng mga totoong kuwento ng mga Pilipinang babae na nagbago ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pag-aaral. Sinabi niya sa kanya na bawat bata ay may karapatan na sundin ang kanilang pangarap. Kapag natuto ang isang babae, hindi lang sarili niya ang mababago, kundi ang buhay ng buong pamilya ay bubuti. Para mawala ang pag-aalala ni Rafael, seryosong nangako si Gnang. Luna, natuturuan niya si Isabela araw-araw pagkatapos ng klase, kaya matututo si Isabela nang hindi napapabayaan ang mga gawaing bahay. Naantig si Rafael sa sinseridad ni Gnang. Luna, at sa wakas, tumango ito at nagsabing, naniniwala ako sa iyo. Bigyan natin ang bata ng pagkakataon. Naging napakahusay ang performance ni Isabela matapos pumasok sa paaralan. Palagi siyang nangunguna sa ranking at nagpakita ng malakas na kakayahan sa organization. Napansin ni Gnang, Luna ang kanyang talento at hinikayat siyang sumali sa speech contest ng paaralan. Tinuruan din niya si Isabela na ipahayag ang kanyang mga saloobin sa Espanyol. Sumulat si Isabela sa kanyang essay, gusto kong maging isang opisyal sa Ministry of Education para matulungan ang mas maraming babae na makapasok sa paaralan. Nang koreksyonan ni Gnang, Luna ang essay, sumulat siya, ang pangarap mo ay napakaganda. Kung magsisikap ka, matutupad mo ito. Sa ilalim ng maingat na paggabay ni Gnang, Luna, matagumpay na nakapasa si Isabela sa high school at kalaunan ay nakapasok sa National University of Colombia at siya ang unang nag-aaral sa kolehiyo sa Nayon. Noong 1998, sinimulan ng isang pribadong samahan sa Pilipinas ang Rural Road Construction Project sa Colombia. Dumating si Inhinyero Benji Ramos at ang kanyang pangkat sa probinsiya ng San Carlos. Ang kanilang orihinal na dinisenyong ruta ng kalsada ay dadaan sana sa pangunahing palayan. Sinabi ng mga lokal na taga-baryo na ito ang pangunahing bukirin ng Nayon at humiling na ilihis ang daan. Agad na tinawag ni Inhinyero Ramos ang kanyang pangkat para muling sukatin ang ruta. Bagamat ang paglihis ay nagpalawig sa daan ng 1.5 kilometro at nagpataas sa dami ng trabaho, sinabi niya ng matatag, ang kalsada ay ginagawa para sa mga taga-baryo. Dapat itong baguhin ayon sa kanilang pangangailangan. Nagkaroon ng kakulangan sa pondo habang ginagawa ang konstruksyon. Nahirapan din ang pagdadala ng mga materyales. Masikip ang daan sa bundok at hindi makadaan ang malalaking sasakyan. Ang semento at steel bars ay dinala lang sa paanan ng bundok at kailangang dalhin ng tao paunti-unti pataas sa bundok. Habang nag-aalala ang lahat, ang mga kabataan sa Nayon ay kusang loob na nag-organisa ng isang transport team. Bawat isa ay may pasan na 50 kilo ng semento at umakyat ng paunti-unti sa matarik na daan. Nabasag ang balat sa kanilang balikat, ngunit walang nagrereklamo o umiiyak. Sabi ni Carlos, isang taga-baryo, ang mga kaibigan namin sa Pilipinas ay tumutulong sa amin. Hindi namin sila hahayaang magpasa ng kalsadang ito ng mag-isa. Ito ang kalsada namin at magkasama namin itong gagawin. Sa pinagsamang pagsisikap ng dalawang panig, ang proyekto ng kalsada na dapat ay aabutin ng 2 taon ay natapos sa loob lamang ng 18 buwan. Nang dumaan ang sementadong kalsada sa Nayon, nagdaos ng malaking pagdiriwang ang mga taga-baryo. Inakay nila ang kamay ni Inhinyero Ramos at ng kanyang pangkat at naglakad sa bagong kalsada. Ang mukha ng lahat ay puno ng tuwa
at pagmamalaki. Matapos buksan ang kalsada, ang oras ng transportasyon ng mga produktong agricultural ay bumaba mula sa 3 araw patungong 4 na oras. Ang mga gulay at prutas ay hindi na nabubulok sa bukid at naipadadala kaagad sa pamilihan ng Bogota at mas mataas ang presyo ng benta. Gumamit si Rafael ng pera na kinita niya sa pagbebenta ng prutas para magtayo ng bagong bahay na gawa sa ladrilyo. Madalas niyang sinasabi, "Ang kalsadang ito ay hindi lamang nag-uugnay sa nayon, kundi nag-uugnay sa puso ng bawat isa sa amin." Matapos buksan ang kalsada, sinunod agad ang pagbabago sa water supply at kuryente. Tinuruan ng mga Pilipinong inhinyero ang mga taga-baryo sa paglalatag ng tubo at pagtatayo ng tangke ng tubig. Dahil sa pamilyaridad sa lokal na terrain, tinulungan ng mga taga-baryo ang paghahanap ng angkop na water source at nagplano ng pipeline. Minsan, ang tubo ay kailangang dumaan sa isang maliit na ilog. Nag-alala ang mga inhinyero na baka sirain ng malakas na agos ang tubo at hindi sila makahanap ng magandang solusyon. Nag-obserba ang mga taga-baryo sa gilid ng ilog ng kalahating araw at nakaisip ng ideya. Gagamit sila ng bato at semento para gumawa ng isang culvert na poprotekta sa tubo at hindi hahadlang sa daloy ng tubig. Sa pagbabago ng kuryente, tumulong ang mga inhinyero sa pagtatayo ng isang maliit na hydroelectric power station gamit ang tubig sa ilog sa bundok. Kusang loob na nilinis ng mga taga-baryo ang mga damo sa paligid at nakibahagi sa pang-araw-araw na maintenance ng kagamitan. Pagsapit ng 2005, ang mga rural na lugar sa Colombia ay lubusang nakakonekta sa kuryente. 98% ng mga bahay ay may gripo ng tubig. Ang pagpapabuti ng mga basic infrastructure na ito ay nagpagaan sa buhay ng mga taga-baryo at naglatag ng matatag na pundasyon para sa lokal na pag-unlad ng ekonomiya. Ang multifaceted na tulong ay sa wakas nagtipon at naging isang malakas na puwersa na nagtulak sa bansa pasulong. Ang matagumpay na pagbabagong anyo ng Colombia ay hindi swerte sa iisang larangan lamang, kundi ang sapilitang resulta ng sabay-sabay at komprehensibong pagpapabuti sa agrikultura, kalusugan, edukasyon, at infrastructure. Ang all-around empowerment na ito ay parang paglalagay ng pataba sa isang nalalantang puno, pagdidilig ng malinis na tubig, at paglalagay ng sustansiya, kaya yumayabong ang mga sanga at dahon at namumunga ng matatamis na prutas. Batay sa datos mula sa United Nations Economic Database, mula 1972 hanggang 2023, ang Human Development Index, HDI, ng Colombia ay tumaas mula 0.42 patungong 0.79 na matagumpay na tumalon mula sa low development country patungong high development level. Ang dahilan sa likod nito ay ang patuloy na optimization sa bawat larangan ng pamumuhay. Ang pagbabago sa agrikultura ang simula ng pagbabagong anyo. Noong 1972, ang agrikultura sa Colombia ay nasa yugto pa ng extensive farming. Maliban sa palay, ang ani bawat ektarya ay mas mababa sa 200 kilo at ang mais ay 210 kilo lamang. Ang self-sufficiency rate ng mga produktong agricultural ay mas mababa sa 60% at kailangang mag-angkat ng maraming pagkain taon-taon. Ang dinala ng Philippine Agricultural Team ay hindi lamang dekalidad na binhi, kundi isang buong hanay ng advanced farming system. Matapos maging matagumpay ang kasanayan sa palay, nag-aral sila ng mais, kamatis, pipino at saging na angkop sa tropical climate. Halimbawa, ang dating uri ng kamatis sa lokal ay mahina ang disease resistance at ang ani bawat ektarya ay mga 800 kilo lamang. Ang uri ng Tainong No. 1 na may Pilipinong background. Matapos i-adapt ay hindi lang resistant sa init, kundi tuloy-tuloy pa ang pamumunga. Noong 1980, ang ani ng kamatis ay umabot sa 1,500 kilo bawat ektarya. Pagsapit ng 2000, mas pinabuti pa ang kasanayan at ang ani ay tumaas sa 3,200 kilo. Ang pagtaas ng ani ng mga produktong agricultural ay nagtulak sa paglago ng buong industry chain. Tumulong ang mga Pilipinong eksperto sa mga taga-baryo na magtatag ng mga kooperatiba na nagkaisa sa pagbili ng binhi at pataba, nagkaisa sa inspection at packaging ng produkto. Nakipag-ugnayan din sila sa mga mamimili sa Panama at Nicaragua na nagbukas ng export channel. Si Mario, isang taga-baryo sa Magallanes, ay nagtanim ng 2 ektarya ng palay noong 1975 at sapat lang ang ani para sa kanilang pamilya.
Pagsapit ng 1990, pinalawak niya ang planting area, nagtanim ng 5 ektarya ng palay, 3 ektarya ng kamatis at 2 ektarya ng saging. Sa pamamagitan ng kooperatiba, ang taunang kita niya ay umabot sa laban 12,000, 3 beses na mas mataas kaysa sa local average. Ginastos niya ang kinita niya para magtayo ng bahay na gawa sa ladrilyo, bumili ng traktor at truck, at nagbukas pa ng isang maliit na tindahan. Ang mga taga-baryo na tulad ni Mario ay dumarami. Ang pagtaas ng kita sa agrikultura ay nagpaalis sa maraming tao sa kahirapan. Tumataas din ang spending power sa rural na nagdulot ng mga pagkakataon sa negosyo. Ang datos ay nagpapakita na ang bahagi ng agricultural export sa GDP ng Colombia ay tumaas mula 8% noong 1972 patungong 1,003% noong 2000 na naging mahalagang pilar ng ekonomiya. Ang paglaganap ng edukasyon ay nagdala ng bagong sigla ng talento sa bansa. Noong 1972, ang education coverage rate sa Colombia ay 35% lamang. Ang illiteracy rate sa rural ay umabot sa 60% at ang enrollment rate ng mga babae ay 18% lamang. Ang Escuela de Amistad na itinatag ng Philippine Education Team ay naging lighthouse ng edukasyon sa rural. Pagsapit ng 2000, ang ganitong uri ng paaralan ay lumaki sa 17 na sumasakop sa malalayong rural na lugar sa 12 probinsiya. Hindi lang sila nagtuturo ng pangunahing elementary course, kundi nagbukas din sila ng vocational skills course na nagtuturo ng mga practical skills tulad ng agrikultura at handicraft. 32% ng mga estudyante nignang Luna ay nakapasok sa kolehiyo. Ang mga kabataang ito na may magandang edukasyon ay naging core force sa pagbabago ng kanilang hometown. Si Carlos, na nagmula sa isang mahirap na nayon, ay nakapasok sa Civil Engineering Department ng National University. Matapos magtapos, bumalik siya sa hometown para sumali sa disenyo ng mga road at water project. Ang mountain irrigation system na dinisenyo niya ay nakatipid ng 40% ng tubig na lubhang nagpataas sa agricultural efficiency. Si Ana, isang guro, ay bumalik sa hometown matapos magtapos sa kolehiyo at nagbukas ng isang girls' school para lamang sa mga babaeng mula sa mahihirap na pamilya. Pagsapit ng 2020, ang kanyang paaralan ay nakapagsanay ng mahigit 500 babae at 80% sa kanila ay nagpatuloy sa secondary education. Ang pagpapalaganap ng edukasyon ay nagpataas ng malaki sa quality ng manpower. Pagsapit ng 2023, ang education coverage rate sa Colombia ay umabot sa 95.8%. Ang enrollment rate ng mga babae ay tumaas mula 18% patungong 98%. Halos wala ng illiteracy. Ang dekalidad na labor force ay naglatag ng daan para sa pagbabagong anyo ng ekonomiya. Ang pag-unlad sa kalusugan ay nagpataas sa health level ng mga tao na nagpapatunay sa sustainability ng pag-unlad. Noong 1972, ang average life expectancy sa Colombia ay 42 taong gulang lamang. Ang child mortality rate sa rural ay umabot sa 23%. Madalas nawawalan ng kakayahan sa pagtatrabaho ang labor force dahil sa sakit. Ang Philippine Medical Team ay pangmatagalang nanatili sa lugar. Hindi lang sila gumamot ng sakit, kundi nagsanay din sila ng maraming lokal na health worker at nagtatag ng isang kumpletong grassroots medical system. Pagsapit ng 2010, bawat nayon ay may standard clinic. Ang mga karaniwang sakit ay magagamot sa nayon. Ang mga chronic illness ay may regular na follow-up. Ang child immunization rate ay umabot sa 98%. Ang pagpapabuti ng kalusugan ay nagdala ng health dividend. Pagsapit ng 2023, ang average life expectancy ay umabot sa 75.6 taong gulang, nadagdagan ng 33.6 taon. Ang child mortality rate sa rural ay bumaba sa 0.8% na umabot sa level ng developed countries. Ang malusog na labor force ay sumuporta sa paglago ng agrikultura at industriya. Ang pagpapabuti ng infrastructure ay nagbukas ng mga bottleneck na channel para sa ekonomiya. Noong 1972, karamihan sa mga rural na kalsada sa Colombia ay maputik, hindi madaanan kapag tag-ulan. Aabutin ng 3 araw ang mga produktong agricultural para makarating sa pamilihan at ang damage rate ay umabot sa 40%. 90% ng mga bahay ay walang kuryente at umaasa lang sa kerosene lamp sa gabi. 85% ng mga bahay ay walang malinis na tubig
at karaniwan ang mga intestinal disease. Matapos ang ilang dekada ng konstruksyon, pagsapit ng 2023, ang paving rate ng mga rural na kalsada ay umabot sa 92%. Ang oras ng transportasyon ng mga produktong agrikultural ay bumaba mula sa 3 araw patungong 4 na oras at ang damage rate ay bumaba sa 5% pababa. 100% ng mga nayon ay nakakonekta sa kuryente. Ang matatag na kuryente ay nagpapahintulot sa mga taga-baryo na gumamit ng mga electric tool, computer at iba pang modernong kagamitan. Nakakaakit din ito ng mga maliliit na processing factory. 98% ng mga bahay ay may malinis na gripo ng tubig. Ang incidence rate ng mga intestinal disease ay bumaba ng 80%. Ang komprehensibong optimization na ito ay nagtipon at naging isang malakas na puwersa para sa paglipad ng ekonomiya ng bansa. Pagsapit ng 2023, ang GDP per capita ay umabot sa 11,200 beses, 20 beses na mas mataas kaysa sa 560 noong 1972. Ang ekonomiya ay lumipat mula sa pagiging agriculture dominant tungo sa sabay-sabay na paglago ng agrikultura, industriya at serbisyo. Ang tourism at electronics industry ay naging mabagong growth engine. Ang mga taga-baryo na dating kailangang magpuslit palabas ng bansa dahil sa kahirapan ay marami na ang nagbukas ng tindahan at inn at nagtayo ng mga bahay na gawa sa ladrilyo. Ang dating liblib na rural ay ngayon ay may masiglang pamilihan, malinis na kalsada. Ang reading sound ng mga bata ay maririnig sa campus. Ang clinic ay abala ngunit maayos. Ang peace and order ay nangunguna sa Latin American countries. 10:00 ng gabi, naglalakad ang mga babae kasama ang kanilang mga anak sa parke. Nagkukuwentuhan ang mga kabataan sa tabi ng kalsada. Ang ganitong tahimik na buhay ay bihira sa rehiyon ng Latin America. Ang anak ni Mario ay nakapasok sa kolehiyo, nag-aaral ng international trade. Madalas niyang sinasabi sa kanyang tatay, "Ibebenta ko ang mga produktong agrikultural natin sa mas maraming bansa para malaman ng buong mundo ang kuwento ng Colombia." At ang lahat ng ito ay nag-ugat kalahating siglo na ang nakalipas sa sinseridad at init na tumawid sa karagatan at sa tiyaga at pagtutulungan ng dalawang panig. Ang lakas ng civilian warmth ay sumusulat ng isang makulay na halimbawa ng shared destiny ng tao. Ang mga interaction na ito na walang tatak ng international aid, walang malaking propaganda at sa simula ay walang formal na kasunduan ay nagtanim ng buto ng pagkakaibigan sa bukid, klinik at silid-aralan ng Colombia. Ang butong ito na nag-ugat sa init ng mga ordinaryong tao ay walang political interference. Purong mula ito sa pagpapahalaga sa buhay at pag-asam sa magandang kinabukasan. Ito ay mas penetrating kaysa sa anumang slogan at naging pinakamainit na undercurrent sa pagbabagong anyo ng Colombia na natili si Inhinyero Enzo sa Colombia sa loob ng 20 taon. Mula sa isang 38 taong gulang na binata, naging 58 taong gulang na middle-aged man siya. Ang kanyang balat ay maitim dahil sa araw at ang kanyang kamay ay puno ng kalyo. Ang kanyang mahusay na Espanyol ay mayroon pang Philippine accent. Sa Magallanes, hindi lang siya agricultural technician, kundi pamilya rin siya ng mga taga-baryo. Nang nahirapan ang asawa ni Pedro sa panganganak, tumakbo si Inhinyero Enzo ng 8 kilometro sa ulan para tawagin ang doktor sa bayan. Gusto ng anak ni Ana na mag-aral sa high school, ngunit walang pera ang pamilya para sa tuition fee. Palihim na nagbigay ng pera si Inhinyero Enzo. Kapag may kaarawan ng mga matatanda sa nayon, dinala niya ang kanyang pangkat para magbigay ng pagbati at natutong kumanta ng mga awiting kaarawan sa lokal na custom. Ang kanyang yero na bahay ay laging puno ng mga taga-baryo na nagtatanong. Gusto man nilang magtanong tungkol sa pagsasaka o sa mga problema sa pamilya, matiyaga siyang nakikinig at ginagawa ang lahat para makatulong. Nang magretiro si Inhinyero Enzo at umuwi sa Pilipinas noong 1992, ang balita ay kumalat at ang mga taga-baryo ay hindi mapakali. Tinawag ni Alkalde Alejandro ang buong nayon para magpulong at nagdesisyon silang magdaos ng pinakamalaking farewell party. Bago pa sumikat ang araw, ang mga taga-baryo ay dumating mula sa iba't ibang direksyon. May dalang dekalidad na kape, sariwang prutas at hand-woven carpet. Ang mga bata ay may dalang mga drawing na nagpapakita kay Inhinyero Enzo na nagtatrabaho sa bukid, ang ginintuang palay sa demo farm,
at ang scene ng lahat na kumakanta at sumasayaw. Nang umalis ang sasakyan, sinundan ito ng buong nayon. Tumakbo at tumalon ang mga bata at yumakap sa kanyang binti. Ayaw siyang bitawan. Hinawakan ng mga matatanda ang kanyang kamay at pinakiusapan siyang bumalik at bisitahin sila at huwag siyang kalimutan. Nagbigay si Pedro kay Inhinyero Enzo ng isang balot ng reserve coffee beans at nagsabi, "Ito ang pinakamahusay sa nayon. Dalhin mo sa bahay at itanim para laging kaming kasama mo." Nagbigay si Ana ng isang set ng traditional attire sa asawa ni Inhinyero Enzo at nagsabing, "Ito ang sinseridad namin. Sana magustuhan mo." Nakatayo si Inhinyero Enzo sa sasakyan, tinitingnan ang mga pamilyar na mukha sa labas ng bintana at hindi mapigilan ang pag-iyak. Sumulat siya sa kanyang tala-arawan. "Ang 20 taon ko sa Colombia ang pinakamahalaga sa akin. Tinuruan ko sila ng farming technique at tinuruan nila ako ng resilience at sinseridad. Walang pagkakaiba sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap. Nagtanim kami ng magkasama, kumain, at sama-samang hinarap ang mga pagsubok. Kami ay parang isang pamilya, kaibigan habang buhay." Si Gneng. Luna ay nagturo sa rural school sa Colombia sa loob ng 20 taon. Ang kanyang mga estudyante ay kumalat na sa buong bansa. Si Isabela, na kinumbinsi niya noon, ay naging opisyal na sa Ministry of Education at laging naaalala ang encouragement ng kanyang guro. Noong 2018, lumipad si Isabela sa Pilipinas para bisitahin si Gang, Luna. Dala niya ang kanyang mga anak at lumuhod siya para magpasalamat at nagsabi, "Kung wala ka, wala ako ngayon. Ang trabaho ko ngayon ay tumutulong sa mas maraming babae na makapasok sa paaralan tulad ng pagtulong mo sa akin noon." Ang bahay ni Gnang. Luna ay puno ng mga card at regalo mula sa kanyang mga estudyante. Mga wood carving, chocolate, at litrato. Bawat Pasko, nakakatanggap siya ng mga tawag mula sa Colombia. Ginagamit ng mga bata ang natutunan nilang Filipino at nagsasabing, "Maligayang Pasko, Ma'am Sofia." Ang ganitong damdamin na tumawid sa karagatan ay hindi isang one-way longing, kundi isang tuloy-tuloy at mainit na two-way feedback. Noong 2008, nagkaroon ng malaking lindol sa Pilipinas. Nang marinig ang balita, ang mga taga-baryo sa Colombia ay kusang loob na nag-organisa ng fundraising. Ang mga taga-baryo sa Magallanes ay nagbenta ng sarili nilang kape at prutas at nagtipon ng 15 binto na ipinadala sa Pilipinas. Nag-organisa si Isabela ng isang friendship concert at ang lahat ng ticket sales ay na-donate sa disaster area. Sumulat si Pedro sa isang liham, "Tinulungan ninyo kami noong panahong mahirap kami. Ngayon, kami naman ang magbabalik ng tulong. Hindi man marami ang pera, pero ito ang sinseridad namin." Para ipagpatuloy ang pagkakaibigan na ito, ang mga private organization sa Pilipinas at Colombia ay nagtatag ng Philippine-Colombia Friendship Association. Bawat taon, nagpapadala sila ng mga Pilipinong eksperto sa agrikultura, kalusugan at edukasyon sa Colombia para magpalitan ng ideya. Nag-iimbita rin sila ng mga mahuhusay na lokal na talento sa Pilipinas para mag-aral. Nagtayo ang association ng Friendship Memorial Hall sa Magallanes. Sa loob, nakadisplay ang asarol na ginamit ni Inhinyero Enzo, ang stethoscope ni Dra. Reyes, ang lesson plan ni Gnang, Luna at ang mga lumang litrato at kagamitan na donasyon ng mga taga-baryo. Ang mga bagay na ito ay nagtatala ng kalahating siglo ng mutual assistance. Nakaukit sa pinto ng hall ang isang pangungusap. Ang pagkakaibigan ay hindi isang panig na pagbibigay, kundi isang mainit na kwento ng mutual achievement. Ang datos ay nagpapakita na pagsapit ng 2023, ang mga private projects sa pagitan ng Pilipinas at Colombia ay sumakop na sa 12 probinsiya. Nagpadala sila ng mahigit 1,200 volunteers sa agrikultura, kalusugan at edukasyon, at nagsanay ng mahigit 8,600 lokal na technical personnel. Ang mga lokal na talent na ito ang naging main force sa pagtulak ng pag-unlad. Pumalit sila sa mga Philippine volunteer, ipinagpapatuloy ang kasanayan at pilosopiya na nagpapalaki sa buto ng pagkakaibigan. Sa maraming rural na lugar sa Colombia, madalas makita ang ganitong scene. Ang lokal na doktor ay gumagamit ng first aid method na natutunan niya sa Pilipinas para magligtas ng buhay. Ang guro ay gumagamit ng teaching method ni Gnang. Luna para gabayan ang mga estudyante.
Ang mga magsasaka ay gumagamit ng pinabuting pamamaraan ni Inhinyero Enzo para magtanim. Iba sa state aid na may kalakip na mga kondisyon. Ang civilian assistance sa pagitan ng Pilipinas at Colombia ay laging may theme ng equality at mutual respect. Walang condescending advice o malamig na term, kundi hand-in-hand companionship at heart-to-heart communication. Ang mga Philippine volunteer ay gumagalang sa lokal na kultura at kaugalian, nag-aaral ng wika, at nakikisama sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga taga-baryo sa Colombia ay tumugon ng may init at sinseridad, kusang loob na sumali sa proyekto, at nagtrabaho ng may sipag at karunungan. Ang ganitong equal and respectful dialogue ay nagbigay daan sa paglampas sa mga hadlang ng heograpiya, kultura at wika. Matapos magretiro, si Dra. Reyes ay tumatanggap ng coffee beans at chocolate mula sa mga rural na residente ng Colombia taon-taon. Araw-araw na binibisita siya ni Mateo kasama ang kanyang pamilya. Minsan, dinala ni Mateo ang kanyang anak sa Pilipinas at itinuro si Dra. Reyes, ito ang nanay na nagligtas sa buhay ng tatay mo, ang anghel ng aming pamilya. Hawak ni Dra. Reyes ang kamay ng bata at nagkwento tungkol sa Colombia noong araw. Tinuruan din niya itong magsalita ng simpleng Filipino. Ang damdaming ito, na tumawid sa mga henerasyon, ay naging pinakamakulay na patunay ng civilian exchange sa pagitan ng Pilipinas at Colombia. Sa panahon ng globalization, ang state cooperation ay madalas na may kulay ng politika at ekonomiya. Ngunit ang civilian mutual assistance sa pagitan ng Pilipinas at Colombia ay nagtuturo sa atin na ang pinakamatagal at pinakamakabagbag damdaming cooperation ay nag-uugat sa sinseridad at kabutihan ng mga ordinaryong tao. Ang cooperation na ito ay hindi nangangailangan ng magandang packaging o high-profile promotion, ngunit nagpapalabas ng pinakamainit na liwanag sa paglipas ng panahon. Pinatunayan nito na gaano man kalayo ang distansya, gaano man kalaki ang pagkakaiba ng kultura, hanggat mayroon tayong pangarap para sa magandang buhay at may equality, respect at mutual assistance, malalampasan natin ang mga hadlang at magkakasamang magsisikap. Tulad ng purpose ng Philippine-Colombia Friendship Association, ang halaga ng pagkakaibigan ay sa mutual achievement at ang kahulugan ng cooperation ay sa mutual growth. Ang civilian warmth na ito na tumawid sa karagatan ay hindi lang nagpabago sa kapalaran ng Colombia, kundi sumulat din ng pinakamalinaw na footnote para sa ideya ng shared destiny ng tao. Mula sa karanasan ng pagbabagong anyo ng Colombia, malinaw nating nakikita na ang sekreto ng cross-ocean cooperation ay hindi ang condescending charity, kundi ang hand-in-hand empowerment. Ang empowerment ay hindi ang scene ng pagtambak ng pera, kundi ang heart-to-heart companionship na may sinseridad. Hindi ito isang panig na pagbibigay, kundi isang two-way endeavor na may equality at mutual respect. Ang mga maliliit na kuwento ng init na nakatago sa bukid, ospital at silid-aralan ay nagpapatanto sa atin na gaano man kalayo ang distansya, gaano man kalaki ang pagkakaiba ng kultura, ang sinseridad at kabutihan ay laging universal language. Ang Colombia ngayon ay hindi na ang bansang hindi kayang pakainin ang sarili noong araw. Sa kalahating siglo ng pagsisikap, pinatunayan nito na ang kabutihan ng mga ordinaryong tao, kapag nagtipon, ay makalilikha ng kapangyarihan na magbabago ng kapalaran. Kung naantig ka ng mga kuwentong ito ng init na tumawid sa karagatan at gusto mong malaman pa ang higit pa tungkol sa legend ng mutual assistance sa pagitan ng mga Pilipino, tandaan na mag-subscribe sa aming channel. Sama-sama nating saksihan ang mas magagandang resulta na diniligan ng sinseridad at kabutihan.